Sige, no, good morning. Diya sa inyo mga simbalay. No, kung nakay katapad karon i-greet sa good morning. No, sa imuhang tuog, sa imuhang wala. No, inasa uy, son, bro, sis. No, good morning sa imo. Kamusta naman? Sige, kamustahin siya. No, ay nakoy challenge day kanang wala pa nimo. Kanimin kanang dili pa nimo kaila, kana imong duulan. No, kana imong duulan, no. Awira siya, i-encourage siya. No, ayun ang encourage nga typical kayo nga, uy bro, parahin lang tayo. Encourage him with the word of the Lord. Kay tungod no, dili kita ang makahataw og life sa ila kung dili ang pulong sa Ginoo. No, sa may example, no? The joy of the Lord is your strength. Muna nga kalipay, sige. No, encourage na imong tapad. No, encourage sa awira sa tapika sa kung lalaki ka, no, a simple tap on the shoulder, good na kayo na. No, sa mga babae, no, kamo bala kay. No, encourage them, no. Sa mga first timer, no, amo mong gi-welcome. No, dili gyud aksidente nga gi-invite ka sa inyo ang diya sa ilang simbalay. No, I tell you, no, dili no naay reason si Lord nga nang naa ka diha. Muna nga we welcome you. Welcome to Ecclesia family. Welcome to this church. And no, sa tanan nga mga taud-taud na, no, welcome yapon. No, so muna nga karon, no, so dili pa ta manimba, no, manindog ta. No, so sige manindog ta. No, kung sa nakagiawira na imong cellphone ipalong sana para makafocus na sa pagsimba sa Ginoo. No, ato ni i-treat atong simbalay nga the best. No, i-worship na to si Lord at sa ato ang pinaka the best, no? In the book of Psalms 96, sa dili pa ta mo adto, ingon sa diri. Sing to the Lord a new song. No, sing to the Lord all the earth. So ingon dia, sing, so meaning kanta. Na wala nag-require si Lord og tsada nga tingog basta kay mukanta ka diya para sa Ginoo. No, yabag ka bro. Bahala ka. Dili ikaw ang ikanta. Si Lord akong ikanta. Na uban sa to, conscious kayo ta. Ayaw. Si Lord ang imong ikanta. Bahala na sila diha. Amen? No? Verse 2. Sing to the Lord. Praise His name. Proclaim His salvation day after day. Amen, no? No, sa mga nangaluwas, no? Kanunay yun nato i-remind ourselves tungod sa grasya sa Ginoo. No, yang ipadala niya anak si Ginoong Jesus. No, mo nga Lord, thank you kay simong grace. Thank you, Lord Jesus, for what you have done on the cross. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. Amen? Worthy ba si Lord simbahon? I believe, no? Si Lord, worthy gid siya simbahon. He is to be feared above all gods. Verse 5. For all the gods of the nations are idols. Agoy. Now, for all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Verse 6, splendor and majesty are before Him, strength and glory are in His sanctuary. I tell you, son, no, kung nakay challenges karon nga week, I encourage you to worship the Lord. No, usay, pag maayo kay sa Lord sa atong life, na maayo na itabo sa atong kinabuhi, maayo kita makasimba sa Ginoo. But how about, no, sa time nga walang-wala ba, makasimba ba ka sa Ginoo? No, na-remind ako sa life ni Job. No, the time nga nangawala na tanan siya, no, but still tungod nituo siya sa Ginoo, naasay dako nga salig sa Ginoo, he worshiped the Lord. Muna, no, pangit naman na imong giagian nga karon nga week, or tsada man imo ang agian karon nga week, or challenging man kaha, no, imong giagian karon nga week, but I tell you, no, isimba lang na sa Ginoo. I tell you, no, ingon siya dari, strength and glory are in His sanctuary. No, diya sa presensya sa Ginoo na ay kusog, no, na ihimaya niya. Amen ba? Verse 7, ascribe to the Lord all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. Amen ba? Now, I believe we are all excited, no, nga magsimba sa Ginoo. Muna nga, ayaw ilimit imong self. No, ayaw ilimit imong self sa pagsimba sa Ginoo. No, just give the best. No, pasagdain imong tapat kay siya pod gapaningkamot na siya pod musimba sa Ginoo. Amen? So sige, no, at let's raise our hands to Him this morning. And let me lead you sa atong prayer karon. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord. Lord, you said in your word, Lord, we come to you with thanksgiving. And Lord, with a humble heart and a gratitude spirit and a grateful spirit, Lord God, salamat kayo.
Lord, for this wonderful morning, for this victorious morning. Lord, we pray, Lord God, this morning, Lord God, imo presensya na adiri ka namo. We welcome you, Holy Spirit, to every Simbalay. We welcome you, Holy Spirit, Lord God, to every Simbalay leaders, to every Simbalay nga nag-a-appeal, even sa mga first-timer. Lord, you minister to us. And Lord, let the word that we're going to be received will be the instruction that we need. Holy Spirit, have your way. Lord, have your way today. Salamat kayo, Ginoong Jesus. Lord, we worship you. Come on. Now, simbahin si Lord. Simbahin si Lord. Simbahin si Lord. Yes, Lord God, we worship you. Lord, with your own words. With your own words, worship Him. Oh, we worship you, God. Oh, we give you praise. You are holy. You're worthy. You're holy, holy God. You're worthy of our praise. You're worthy of our song. Oh, we worship you. We worship you. We worship you, God. Oh, hallelujah, Lord. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name we pray. And all the people of God will say amen. Woo! Come on. Come on, let's worship the Lord. He's worthy of our praise. Come on. Come on, let's dance. Let's worship the Lord. 2, 3, 4. You are God. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise. Yes, you are God. Every praise. Every praise. Yes, you are God. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah with who our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise, woo, to our God. To our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise to our God. Oh, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Hallelujah to our God. Every praise to our God. My say, God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Go, let's worship Him. Woo! Oh, to you all the glory, Lord. Oh, we worship you. Oh, every symbol I we declare. God, my Savior. Oh, you're God, my healer. God, my healer. You're my deliverer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my Healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. You're my Savior.
of praise. Yes, Lord God, we worship you, Lord, for who you are. And Lord, amo kang gisimba, Lord, because you are God. And Lord, wala mi lain gisimba kundi ikaw, Jesus, sa among matag kinabuhi. And Father, Lord, we are here this morning, today. Lord, in humility, Lord God, Lord, we submit ourselves to you. And Lord, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Come on, every Simbalay, wherever you are. No, you worship the Lord with your own words. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, God. Kapayapa namumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang babantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, Lord God. Oh, sa piling mo, Jesus. Kapayapaan. Kapayapaan. O nagbumula sa iyo. Come on, let's declare. Kapayapaan. With all our hearts this morning. Sa'yo, 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 Diyos, o Diyos. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, isang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Yes, Lord God, we worship you. Wala nang hanapin
Iglesia, iglesia. Kaya naisip ng puso ko sa piling mo. Ang iyong nilikha't luluhod sa'yo, itaas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Iyong likha, iyong nilikha't luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagpupuri. O Jesus, Jesus, o kami yung likha, kami yung likha'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagsasabi, oh Lord, Lord, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, nararapat ka, O Simbalay, we declare. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha't luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagsasabi, oh Jesus, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha't luluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. O simbahon ka, o simbahon ka. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri. Come on. With all your heart, I want you to worship the Lord. Come on, wherever you are. Wherever you are, I want you to raise up your hand. Worship the Lord. He deserves the best worship this morning. Oh, Rabasakata Rabashikiri Yararabababababa. Come on. I can feel the strong presence of the Lord ngayong umagang ito.
Oh, Rabba Sakataraba Shikiri Yara Rabba Baba Baba. Come on. With all your heart, with all your mind, raise up your voices unto the Lord this morning. Come on. Come on. Do not limit your worship for the Lord this morning. He deserves the best worship. He deserves the best praises from us. Come on. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Oh, hallelujah, God. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. As we are worshiping ngayong umagang ito, there was this verse that always popping up in my mind. And it's in Jeremiah 17:8-9. And it says there, "But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along the river banks, with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit." And I realize nga ang mga tao nga natanom diya sa presensya sa Ginoo, they are unshakable. They are unstoppable. They are immovable. Walay makatarog, even nagaatubang sila og mga challenges. You are there and you are watching. You are that person. You are worshiping the Lord karong nga morning because you are unstoppable. Dili ka pildido, may dinaugon ka because natanom ka diya sa presensya sa Ginoo. And I want you to worship the Lord yung umagang ito. Come on, do not limit yourself to worship the Lord. Oh, Rabba Sakataraba Shikiri Yara Rabba Baba. Oh, Holy Spirit, move ngayong umagang ito, Panginoon. The best worship, oh God. You deserve all praises and adoration, oh God. We are made to worship your name, oh God. And so here we are, Lord, with an open heart and mind. We give all our worship to you because you deserve it, God. Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itatas ang ngalan mo, Ama. Oh God, we honor you in this fellowship, oh God. Holy Spirit, we recognize your presence. You are the most important person in this gathering, oh God. Lord, I apply the blood of Jesus sa matag usa, Lord, nga naa karong morning, oh God. No disturbance of the enemy can affect them this morning, oh God. They are protected, they are safe wherever they are, oh God. We honor you, we bow down before you in reverence, oh God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Palakpakan nato si Lord kung umagang ito. Sige, I'd like to say good morning sa tanan nga nagatanaw karong morning. Wherever you are, I'd like to say good morning sa inyong tanan. Maybe you are here in the Philippines watching the Simbalay. And also, I'd like to say good morning sa tanan nga naa sa gawa sa nasod nga nagatanaw sa ato, nag-share sa ato sa Simbalay karon nga morning. First of all, gusto ko magpasalamat kay Pastor Ian and Pastor Ching for giving me this privilege and opportunity
nga magdala o mag-share sa word sa Ginoo karon nga morning. And you know what, I always remind myself na every time binatagaan kong opportunity na mag-share sa pulong sa Ginoo, I consider it a blessing because the fact na gihandpick ko ni Lord para magdala sa iyang mensahe, it is also an opportunity and a blessing nga magamit ko sa Ginoo. Amen ba? So last Sunday, kabalo na ko nga ako ang pabalihon ni Pas. Kay morning pa lang, nakadawat na ko word gikan sa Ginoo. And it is in Jeremiah 15. Natingala ko nga nakadawat ko aning word sa iya morning pa lang. And ingana dari ang word, if you speak good words rather than worthless ones, you will be my spokesman. You must influence them, do not let influence you. So kabalon ako, morning pa lang daan ko, marag naagi ni mahitabo karon ba? So, during sa among meeting, nag-ilom-ilom lagi ko, kay kabalo ko sila Pas, baka ito sila Cebu. O niya, anak ko nga, agoy murag, actually akong wife ang gitudlo nga siya magwali. But then, because of some circumstances, nga na siya nga dili siya makawali. So, nga na si Pas nga, Dok, ikaw magwali. So, wala na ako ilaing gisulti na lang. Ikabalo ko, morning pa lang daan, giingnan ako ni Lord nga ako magwali. Amen ba? So, wala choice. And kabalo ko, si Lord nagprepare mensahe para sa atong tanan karong morning. But before anything else, let us pray. Lord, we thank you. We honor you. We recognize you in this fellowship, O God. Holy Spirit, I declare and I decree. Lord, nga matag kasing-kasing, matag huna-huna, Lord, be open to receive your word. Karong nga morning, O God. I declare, Father God, matag usa, Lord, receives their portion karong nga morning, O God. And I believe, Lord, kini nga mensahe is timely for all of us, O God. We honor you. We acknowledge you, Holy Spirit. We recognize you in every place, Lord, nga nagatipon mi Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So last Sunday, si Sir Herald Felicelda shared about how to be an all-in. Paano ta maging all-in and all-out sa pagpangalagad sa Ginoo. And I remember he pointed out 3 things kung paano ta maging all-in and all-out sa pagpangalagad sa Ginoo. First thing that he had pointed out is that sa paano ka maging all-in, all-out sa pagpangalagad sa Ginoo is that you have to guard your heart. And I fully understand nga bilang mga anak sa Ginoo, expected sa ato nga dapat atong heartbeat pareho gyud sa heartbeat sa Ginoo. Amen ba? No? Kay kung heartbeat sa Ginoo nagapitik para sa mga tawo nga nasa kangit-ngit, dapat atong heartbeat pod pareha sa heartbeat sa Ginoo. Nga kini nga mga tawo nga nasa kangit-ngit madala nato sa kahayag. Amen ba? No? Ang gugma nga dapat nato nadawat gikan sa Ginoo, dapat mahimo po ning sang rason nga kini nga gugma mahimong instrumento para ang ubang mga tao makadawat pa og gugma gikan sa Ginoo. Amen ba? And the second point yang gi-mention was that you have to protect your mind. Hello. Ang pagpangalagad sa Ginoo, wala siya nag-promise og always hayahay nga kinabuhi. Amen ba? But parte gyud sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga natay maatubang nga mga challenges. That's why I always tell the people or mga disciples nga gipiyal ni Lord sa kuha. Ingana ko sa every time nag-atubang mo og mga challenges, dapat ang pinaka-the best nga himuon nimo sa imong kaugalingon is that you have to fill your mind, punon nimo ang imong huna-huna og mga saad gikan sa Ginoo. Hello. Kay kung puno ang imong huna-huna sa mga saad sa Ginoo, even if nag-atubang ka mga challenges, dili ka easily matarog. Because ang mga saad sa Ginoo mag-remind sa imo nga wala ka ginapasagdan ni Lord. He is always with you and He will be with you. Amen ba? Hello? No, and the third that he pointed out was that to preserve your soul. And part of our soul is that it is our emotions. Because sometimes our emotions are the reasons nga nung dili ta makapadayon diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Hello? Usahay ang mga offenses along sa atong pagpangalagad sa Ginoo, mahimo siyang bikil, mahimo siyang rason para makaundang ka diya sa pagpangalagad sa Ginoo. So that's why ingon ni Sir Herald, dapat i-protect nimo imong soul.
Nga kini nga mga offenses, kini nga mga disappointments, kini nga mga butang nga could hurt you and could be painful to you, dili sa mahimong rason nga mawala ka di sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? I can always remember what Pastor Ayan always tell us, nga dapat ang atong mga desisyon dili influence atong mga emotions. Hello. Dapat ang decision niya imong ginabuhat dili influence sa imong emotions o sa imong need, but it must be influenced by the Word of God. Hello. Kay magkinaunsa man ang kinabuhi, kung naa kay ginahawiran nga pulong sa Ginoo, it will build you to be strong. Diya sa Ginoo. Nga despite of all the circumstances nga imong ginaatubang, despite of the situations nga imong ginaatubang, magpadayon ka nga lig-on diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang word sa Ginoo mahimong imong backup. Amen ba? Hello? And I believe the best way to be all in and all out diya sa pagpangalagad sa Ginoo is for prayer to be our lifestyle. Amen ba? Hello. Ingna imong katapad, prayer must be your lifestyle. Dapat ang prayer mahimo gyud siyang parte sa adlaw-adlaw natong ang kinabuhi. Why? Kay kung ang tao na itinuod nga relasyon sa Ginoo, parte gina sa iyang kinabuhi ang makikipag-istorya ka Lord. Hello. Dili pwede nga ikaw nag-claim ka nga nairelasyon ka sa Ginoo pero wala mo nag-istoryahanay. Amen ba? Parte gina dapat nga ang communication nag-nourish og relationship. And how to nourish a relationship with the Lord is through prayer. Dapat nag-istoryahanay kita kay Lord. Amen ba? I'll give you a simple example. Ang mag-asawa bitaw, dili man nagina matapos ang isa ka adlaw nga magistoryahan gina siya. Kaya namin sila relasyon. Amen? No, dakong gubot. Kung ang mag-asawa wala sila nag-istoryahan tibok adlaw. Amen ba? Away gina. Amen ba? Ingana pud sa Ginoo. Kung ikaw na kay tinuod nga relasyon sa Ginoo, always gid mo nag-istoryahan. Kay part man na sa relationship. And communication nourishes relationship. Amen ba? Hello? No? There was this story in the Bible. Actually, diri akong key verse, no, akong key passage karon. There was this passage in the Bible that emphasized the power of prayer and what happens to people when they pray. If you have your Bibles with you, kindly open sa Acts 12:5 to 11 or Acts chapter 12 verses 5 to 11. And I'll be using the NLT version. And please bear with me as I read the passage. In verse 5, it says there, "But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. The night before Peter was to be placed on trial, he was asleep, fastened with 2 chains between 2 soldiers. Others stood guard at the prison gate. Suddenly there was a bright light in the cell, and an angel of the Lord stood before Peter. The angel struck him on the side to awaken him and said, 'Quick, get up.' And the chains fell off his wrists. Then the angel told him, 'Get dressed and put on your sandals.' And he said, 'Now put on your coat and follow me,' the angel ordered. So Peter left the cell, following the angel, but all the time he thought it was a vision. Wala siya nagtuo. Abi niya, nag-dream lang siya o nag-damgo lang siya. He didn't realize it was actually happening. They passed the first and second guard posts and came to the iron gate leading to the city, and this opened for them all by itself. So they passed through and started walking down the street, and then the angel suddenly left him. Peter finally came to his senses. It's really true, he said. The Lord has sent his angel and saved me from Herod and from what the Jewish leaders had planned to do to me. I entitled this message, "You are winning when you are praying." Come on, i-declare sa imong kaugalingon, I am winning when I am praying. This story happened during the time of Peter. And
during the time of King Herod, nga ginabuhat ni King Herod, gina-persecute niya tanang mga Christians. As a matter of fact, before ni naitabo kay Peter, nga napriso siya, ang unang gihimo ni Herod, gipatay niya si James to a sword. Gipugutan niya ulo si James. Ang pagpugot niya sa ulo ni James through a sword, nalipay ang mga Jews nga nakita nila nga naay ginabuhat si King Herod. So that's why, para ma-please niya ang mga Jews, gipriso niya si Peter. You know what was amazing na nahitabuan ni? During the time nga napriso si Peter, the church prayed for him. Hello. Na-amaze ko sa fact nga despite of the persecutions, despite of the challenges nga ginaatubang sa mga Christians sa unang nga panahon, they chose to pray. Hello. Amen ba? No? And the Bible said, the word said, they pray earnestly. So ako, nangita ako sa Webster, kung unsa man gid ang ibig sabihin, unsa gid ang tinuod nga meaning sa earnest or earnestly, ang Webster, ingana siya, very serious. Dili light. Dili sa casual. You could imagine ang prayers sa church during the time, nga nag-atubang sila og mga persecutions and challenges, was to pray earnestly. Hello. Dili basta-basta nga prayer kung sabto nato sa simple nga mga pulong. Di ko ma-imagine kung unsa nga prayer ni siya ang ilang nahitabo. Nga nang nahitabo man gyud kay Peter nga nakagawa sa kulungan because ani nga mga prayer. Hello. Ingna imong tapad sana all. Ako may challenge gani naga-pray. Hello. You know what? Dako kayo kahimuan bitaw. Kung ang isa ka tao, isa ka Kristiyano, amidst of the challenges, amidst of persecutions, he chooses to pray. Hello. Kay dili bali malikayan, no? Naasa sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sometimes ang mga sitwasyon overwhelming siya. Nga bisan ikaw mismo sa imong kaugalingon dili kay nakasabot kung nung nahitabo na sa imo. But let us learn from these Christians in the days of Peter. Nga despite sa mga persecutions, despite sa mga challenges nga ilang naatubang, what they did was to pray and believe nga may tabo sa ilang mga prayer. Amen ba? So that's why one of the first key points nga akong isulti sa inyo this morning o akong i-share sa inyo this morning why we should pray is because miracles happen when people pray in unity. In case of Peter, when he was in prison, ang response sa church is to pray for him. And you know what? The Lord responded. Even si Peter, dili siya makatuo. Hello? Even si Peter, dili siya makatuo. Nga nahitabo na sa iya, abi niya nagadamgo lang siya. Amen ba? Meaning, naigahom sa Ginoo nga mag-manifest when the church prays. Analipay ko, pagkabalo nga si Pas, nag-schedule na siya og corporate prayer again. Kaya murag na timing lagi niyang mensahe sa atong paghahimuon in the next few weeks. Hello? No? Mauna ingon ako sa akong mga disciples, nga na ako, dili pwede mahunong ang prayer. Kaya everyday good may nag-pray, everyday may nag-don prayer. Kaya nga naman, even sa balingasag, nga na ako sa ila, dili pwede mahunong ang don prayer. Magpadayon ta sa don prayer. Kana ilahi nga atmosphere kung kita magpadayon og pray. Amen ba? No, gi-challenge na ako even ang mga bag-o na ka-encounter. Nga na ako sa ila, dili pwede nga maghunong og prayer. Kaya mag-die down gud ang momentum, mag-die ang spirituality kung wala man nag-pray. Dapat mahimo gid ang limong lifestyle sa imong kinabuhi ang mag-pray. Hello. Anak ka sa Ginoo, nakay relasyon sa Ginoo, dapat parte gyud sa imong kinabuhi nga naga-istorya ka sa Ginoo. Amen ba? Hello? And sa ako pag ginabutang halos na ng mga tatay, nga na ko sa ila, tatay ka,
So dapat ikaw sa imong pamilya ang una nagamata sa iyo sa buntag para i-represent imong pamilya sa Ginoo. Kay kung dili nimo ma-represent imong pamilya da sa Ginoo, murag dako na nga question para sa imo. Amen ba? Hello. Kung tatay ka sa pamilya, nagapaminaw ka sa ako karong nga morning, dapat nimo sabto na ikaw ang representative dapat sa imong pamilya da sa Ginoo. Hello. Kung bana ka, nagapaminaw ka sa ako karong nga morning, ingnanta ka, ikaw ang representative sa imong pamilya da sa Ginoo. Dapat ikaw expected na ikaw ang nagamata sa iyo sa buntag para i-represent imong pamilya. Hello. Amen ba? In Matthew 18:19, ingana diya ang word ni Lord, I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you asked, my Father in heaven will do it for you. Amen ba? Nailahi nga spiritual atmosphere kung ang church nagapray sa baytanan. I remember, damgo lamang gina sa ato. Dati ginapray lamang ginato ang Pilaes, ginapray lamang ginato na ang atrium, no, naapata sa Sky High. Sky High, no, murag dugay-dugay, nagidai ko sa church. Gagmay pa na sila Dave, nagadagandagan pa na ito sa Sky High. No? Damgo lamang gina, every dawn prayer, gina-claim na to, Lord, mag-abot gina sa ato, magamit ginamang atrium, nahitabo siya tungkol sa mga pag-ampo. And then karong gina-claim na po na to, Lord, magamit lagi na mo ang Pilaes, Lord. Pilaes, good Lord. Ang pwede nga dili na siya mahitabo. Kailan dungog na sa Ginoo. Amen ba? There was also one instance na hitabo kay Krish. Grabe ang prayer sa church sa iyang condition. As a matter of fact, kami nga kapamilya ni Krish, pag di na may kasabot, lalo na akong asawa, so igsoon sila. Di na good siya masabot ang kaugalingon ba nga Krish is battling life and death sa hospital. And even the mga doctors, they won't believe nga si Krish mag-survive pagid. But the church prayed for her. Grabe nga prayer. Tanan sa church nag-pray para kay Krish. And miracles happened. She came out victoriously. No death from the hospital. Amen ba? That's what happened when church prays. When people praise in unity, miracles happen. Hello. Amen ba? No? And secondly, prayer works in the face of adversity. We should not underestimate the power of prayer. The prayer has the power to reverse a bad situation and make it a good one. Amen. As a matter of fact, I heard one pastor say, he said, people who do not pray are prideful and proud because they didn't recognize nga tanan nga naa sa ila gikan na sa Ginoo. Hello. I remember, I think late last year, kining si Sam, my oldest son, no, the day, I think one morning, nag-decide ko nga, dalo na ako siya, ipa-check up na ako siya sa Madonna because I think 2 days before sa check up, nagkalibanga siya. And then, grabe nga kalibanga gyud. And then, after 2 days or 3 days after, nagka-fever siya niya, na-cough. So, wala ko choice kundi dalo na ako siya sa hospital. Ipa-check up ba sa iyang pedya. Pag-abot dito, nagahulat ko I was with my assistant, yang nagabantay sa iya. So, ingana ang doktor nga, set pakuhain na lang daan og dugo dito sa lab. So, parte man na sa ilang mga ginabuhat. So, ingana ko nga, sige pakuhaan na si Sam og dugo para makita niyo na bacteria or unsa man ang nahitabo sa iya. So, while waiting sa result, I think it took them 1 hour para maproduce ang results. Nasabay po nga naan ako sa sulod sa pedya. So ang nagabantay kay Sam, gisugo na ako nga ikaw na lang kuha dito sa lab result, nakita mo nakabalo makaasa dito. Tapos balik lang dayon diri. Pag abot sa gabantay kay Sam, ingana na siya, Dok,
Ingan ang laboratory nga asap daw ni ipa-admit si Sam. Kaya ako na-shock ko. Ha? Manang pa-admit na si Sam? Siya doon ang platelet, 68 na lang. So nasakay ko nga lang platelet ni Sam, 68 na lang. Ingan ako sa doktor, Dok. Nakatubang man ako ang doktor, yung pedya. Ingan na siya nga, 68 ang ano ni Sam. Oh. Kailangan siya, dapat tagaan siya immediate action. Kaya nga lang, doktor, kung baba na kayo ang platelet, pwede magbuto ang mga ugat ni Sam ba? So si Ellen, tawag na si Ellen, naghihilak na si Ellen. Tapos ako, sa hospital, Dok, kung saan may buhaton na ni Dok, kay 68 ba ya? Kunya, ang normal, dapat above siya sa taas siya dapat. Kay otherwise, ang rason nga nung kinanglan may immediate action, basig dengue. Imagine 68. Ko anak ko. Nga na, pag itong kutupan na mo sa emergency nga na siya, Dok, ay sir, ang 68 bitaw sa ako, akong bata, nagdugo na gud ang ilong, gigit ko ba nasad ko. Nga na ako, nagsamot-samot lang man ha. Kaya tawag ko kay Pas. Ako, Pas, nga ni 68 na lang. Pastora, si Ellen, Pastora, 68 na lang ang ano ni Sam. No, double, kailangan ko, second opinion, ayaw pagsalik na. So kami sa akong asawa, na animi sa kuan, pero wala mi nagatuo nga si Sam, kay liho kaayo. Liho kaayo, sige kanta-kanta, sige, basta liho kaayo sa ako. Although nag-worry ko, but deep inside me, yan ako taga ko word ani. Tama-tama, that morning, akong devotional, ang gihatag sa ako na word ni Lord is Psalms 91. So nasabay lang sa katong thousands may fall. Muna itong na-remind sa ko, okay, hawiran na ako ng word, Lord. So during sa emergency, dito mi sa emergency, si Mig ampo ni Ellen, Lord, I apply the blood of Jesus kay Sam, ginaligtik na ako ng Lord, declaration good, tanan. Grabe nga prayer. After an hour, nagbalik ang, kaya ang gibuhat sa pedya niya, nangita siya og lain nga doctor as hematologist. Tama ba? Hematologist. Nga ang forte niya, ang specialty niya, para lang yun sa dugo. So after an hour, nag-abot ang doktor. Inga na siya, sir, ako na lang magkuha sa dugo ni Sam ulit. I-confirm na to kung nagababa ba yung platelet o nagataas pa. You know what happened after 1 hour? Nahimong 160 ang platelet ni Sam. Oh, and after that, nahimong siyang 300. Kung siya gibuhat sa doktor, gimanual niya pag-count ang platelet ni Sam. Para lang yun masigurado nga tinuod iyang nakita. And sila mismo di siya makatuo. Nga na ang doctor, nga na siya. Hindi ko makatuoan eh. Nga na split of 1 hour lang magtaas ang platelet ni Sam. Kay ganina, gipangutanay yung mga laboratory technicians dito sa nga nagkuha sa dugo ni Sam. Nga na siya. Dok, wala magid may makita magud nga platelet. Mao lang gito among na-count, 68. Gimanual na ganit na mo pag-count. Mao lang gito nakita. Sila mismo di siya makatuo. But I believe, ang miracle ni Lord, epekto gyud siya kung paano nato hawiran ng pulong sa Ginoo. Amen ba? No? So that's why importante bito kaayo. Nga sa panahon sa adversity, na kay ginaatubang ang mga problema, na kay ginaatubang ang mga challenges, walay lain nga buhaton, dapat magluhod ka atubangan sa Ginoo. Amen ba? Because no one can stand before any man who knows how to kneel before God. Amen ba? Hello? Walay makapildi sa tao nga nagaluhod atubangan sa Ginoo. Hello? Amen ba? No? In 1 John 5:15, nga na ang word ni Lord, and since we know He hears us when we make our request, we also know that He will give us what we asked for. Mao ang promise ni Lord the moment nagaampo ka. Ang promise ni Lord, dili siya buta, bungol nga dili siya makita, makadungog sa imo. Amen ba? Everything nga ginasulti ni Lord, ginasulti nimo kay Lord, makadungog si Lord, makita ni Lord kung unsay sulod sa imong kasing-kasing. Hello. And number 3, why we should pray is that freedom manifests when we pray. Kung tanawin mo diri sa storya sa Acts 12:5-7, as the church is praying,
angel nga nagbisita sa cell ni Peter. Nya gipukaw niya si Peter, ang mga gapos ni Peter natangtang sa iyang mga kamot. And as I was reading this, it made me realize nga dapat kita, dili kita mag-undang sa prayer. Why? Na ay mga tao sa atong palibot na nagakinahanglan pa og paggawas sa ilang mga gapos. Hello? Amen ba? Kung tanaw na ito atong palibot na apay mga tao nga nakagapos pa. Dili literal nga nakagapos, but ang ilang kondisyon nakagapos sa ila. Hello? Na mga tao nga nakagapos pa sa ilang mga bisyo, na mga tao nga nakagapos pa sa ilang mga mali nga mga relasyon, na mga tao nga nakagapos pa sa even sa ilang mga financial areas, sa ilang mga kinabuhi. That's why we should never stop praying. Hello? Because just like what old church was doing for Peter, pwede nga atong mga pag-ampo, mahimo pong rason nga kini nga mga tao makagawa silang mga ginapos. Amen ba? Hello? Well, I believe when we pray as a church, as a network, and as a family, then the hand of God will move in these situations. Hello? That's why ingna imong katapad. You are free when you pray. And number 4, it says there, why we should pray is because faith works when you pray. In Mark 11:24, whatever you ask from prayer, believe that you have received it and it will be yours. Pag mag-pray daw ka, kung naa kay pangayoon sa Ginoo, dapat gina-imagine nimo na nimo nga nadawat na nimo imong gina-pray. Hello? Ang pangutana, unsa man na imong gina-pray karon? O uban sa inyo nag-pray og asawa or bana. Ang uban sa inyo nag-pray og trabaho. Ang uban sa inyo nag-pray para sa inyong pamilya. Dapat daw pag mag-pray ka, gina-imagine na nimo nga nadawat na nimo na daan. Kay kung nag-pray ka nga wala kay pagtuo nga nadawat na nimo na daan, wala ginay patuan nga prayer. Nagsayang-sayang lang ka sa imong oras. Hello. Although na mga butang bitaw nga nag-pray ka, dili nimo dayon makuha, di ba? But as you go on praying, mapansin nimo sa imong kaugalingon nga naga-ignite ang faith nimo sa imong kaugalingon. Nga nagatuo ka, one of these days ihatag ni sa ako sa Ginoo. Amen? Because faith works when you pray. Amen. And number 5, prayer works when you allow the Holy Spirit to move with you and through you. There was this verse in the Bible na nakastruck sa ako sa Acts, in Acts 4:29-31, nag-gather ang tanang mga Christians during that time, and one of the things nga ilang gipray God is that, ingana sila, now, O Lord, hear their threats and give us your servants great boldness in preaching your word. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. After this prayer, the meeting place shook, and they were filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Hello. When you pray with the Holy Spirit, God will have power revelations over your life. When you pray with the Holy Spirit, He will empower you. When you pray with the Holy Spirit, God will anoint you to do more for the Lord. Just like what happened during this time. Nga ang mga Christians nag-pray sila.
And while they were praying, the place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Hello. Iyon na imong katapad. Klaro ang kaugmaon kung ikaw may inampuon. Hello. Magamit ka sa Ginoo kung ikaw padayon niya nag-pray sa Ginoo. Amen ba? No? I will end with this verse. In Psalms 116, verses 1 and 2. It says there's, I love the Lord because He hears my voice and my prayer for mercy. Because He bends down to listen, I will pray as long as I have breath. No? Ang gugma nato sa Ginoo, manifestation sa kasing-kasing nga mapasalamaton diha sa Ginoo. Amen ba? Ano nga na si David, nga na siya, I will pray as long as I have breath. Hello. I want you to stand up. Nakakaroon ng morning. I don't know your situations. Wala ko kabaloon sa imong ginaatubang. Wala ko kabaloon sa inaa sa imo karon. But whatever it is, when you humble and kneel before God, God will intervene into your situation. Maybe mangutana ka, Dok, anong kinahanglan pa man ko mag-pray nga kabalo naman daan si Lord kung sa akong mga panginahanglan? Sultian ta ka. Yes, kabalo si Lord sa imong mga panginahanglan. But the moment you pray, you are offering yourself to be in agreement kay Lord. Para sa gihapon ko sa bata, nasa atubangan, daghan ng mga pagkaon. Pero kung dili nimo siya pangutanon, asa man dira imong gusto, dili ka makabalo nga mao din iyang gusto. Hello, it's the same thing with God. Nakita ni Lord imong mga panginahanglan, nakita ni Lord imong mga sitwasyon. But the moment you pray, you become in agreement diha sa Ginoo na kini ang gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi. And this morning, I want you to raise up your hand as a gesture of surrender kay Lord. I want you to offer to Lord everything. Ayaw pagbilin sa imong kaugalingon igsoon. I want you to give up everything to the Lord karong morning. Whatever it is. Nakita ka ni Lord. You are not hidden from the Lord. Hallelujah. All He wants is for you to tell Him on sa imong kinahanglan. And you know what? Unsay gusto ni Lord? Nga ikaw nag-istorya sa Ginoo. Kabalo ba ka nga kalipay ni Lord nga mabdunggan niya ang imong tingog nga nagatawag sa Ginoo? Hello? Kalipay ni Lord nga madungog niya ang imong prayer. Come on, I want you to raise up your hand and close your eyes. Oh, Rabasakata, Rabashikiri, Yarara. I can feel the strong presence of the Lord karong morning. Rabasakata, Rabashikiri, Yarara, Rabababa. Robosokoto, Roboshikiri, Yarara, Rabahandi, Rabahay. Come on, wherever you are. Open your mouth. Come on, talk to the Lord. Tell the Lord what you need. Come on, do not hold yourself. Do not limit yourself. Come on, tell the Lord, be honest to the Lord, be humble to the Lord. Kabalo ba kang imong prayer? Manifestation na siya nga nagapaubos ka atubangan sa Ginoo igsoon.
Oh, Rabasakataraba, Holy Spirit, move in every place, oh God, wherever ako mga igsuna, Ginoo. Oh! Come on, go on. Don't stop, don't stop. Whatever you want, tell the Lord about it. He hears you. And it is His delight nga paminawan ka ni Lord. Come on. Oh, remember, prayer works miracles. Prayer and miracles happen when you pray. Come on. Oh. God, nakita ni mo, Lord, matag-usanga na akarong morning, O God. Dili sila tago sa imo, Ginoo. Nakita ni mo ilang mga kahimtang, O God. Nakita ni mo, Lord, ilang mga panginahanglan, O God. Nakita ni mo, Lord, ilang mga kasing-kasing, O God. But you know what, Lord? Naa sila karong morning, O God. Because nakabalo sila, Ginoo, nga ang solusyon sa ilang ginapang atubang, O God, ang ilang mga conditions, ang ilang mga situations, O God, Ikaw lang gid, Ginoong, nay mahimo, O God. Labaw sa tanan. Salamat, Ginoo. We are raising our hands, O God, in surrender sa imo, Lord. Tanan, Ginoo, karong nga morning gina-lift up namo sa imo, Lord. And what you are doing in us, O God, will bring glory to your name, O God. Oh, hallelujah, God. Salamat, O Lord. And I declare, Father God, matag-usa nga nakakarong nga morning, O God, I apply the blood of Jesus, O God, sa matag-usa, Lord. Na walay tabaw sa enemy, O God, ang makapanghilabot sa ilaha, Ginoo. Walay plano sa enemy, O God, ang mag-prosper sa ilang mga kinabuhi, O God. They are safe and protected, O God. Every one of them, O God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Father in heaven, we praise you. We thank you, O God, for your word this morning. Father, I pray that, Lord, every one of us will have that lifestyle of prayer in our lives, Lord. Even, Lord, sa kinabuhi, sa mga bisita, Lord, sa Simbalay today, I pray that they will start a lifestyle of prayer. This we ask in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Amen. Can we give God the highest praise? Kung asa man ka, no, sa imong simbalay, no, kung asa man ka sa imong hub or asa man ka sa imong family karon, I want you to declare sa imuhang tapad, no, sa imuhang kapamilya diha, ing nga kay gaampo ka, madaugon ka. Amen. Amen. Dapat na-convince ba nimo siya nga madaugon siya karon nga adlaw?
Amen. So, isa sa mga na-receive na ko karon na morning is, whatever our condition, regardless kung sa to ang condition igsoon, we always chose to pray. Amen? No one can defeat a person who always kneels before the Lord. Amen? And last is, klaro ang kaugmaon kung ikaw mainampuon. Amen ba? And this time, no, as we continue, no, in our honoring, worship dira sa Lord, especially this time in the area of our giving, no, inimong tapad giving. Now, let's read the Word of God in 1 Chronicles 29, verse 14. No, this is a prayer of David in his last days. But who am I and what is my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you, and we give you only what you first gave us. Amen? No, kaning nga verse is a petition and prayer, no, sa kasing-kasing ni David, ani nga mga panahon na siya sa situation, ug makita nimo nga naa ang iyang attitude sa pagpray dira sa Lord. And in verse, balik ta sa 8 to 9, ingon siya, whoever had precious stones gave them to the treasury of the house of the Lord in the care of Jehiel the Gershonite. Then the people rejoiced because they had given willingly, for with a whole heart they had offered freely to the Lord. Inay mong tapad, offered freely. David the king also rejoiced greatly. So makita nimo ang paghatag dira sa Lord, dili lang ni siya karon nga panahon, dili lang ni siya taga Domingo, but ang paghatag po dira sa Lord in the area of giving our tithes and offering is also our lifestyle. So karon nga morning, especially sa mga ecclesians, mga leaders nato, no, wala na ni issue or wala na yung mga argument, no? Lifestyle na nato ang paghatag dira sa Ginoo. Naka-prepare na ginadaan. But ikaw, no, kung first time nimo dira, no, sa imuhang simbalay or open cell pa lang ka, I want you to understand that giving to the Lord, no, is your honoring to God, and also that is our worship to the Lord. So when we give to God, ingon sa dira, we give with rejoicing. So paghatag sa Lord, dapat malipayon nga maghatag ta. Pasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo sa itong mga kinabuhi, o makita ni mo dira, we give willingly without compulsion, because ang verse, no, sa Bible nagaingon, the Lord loves a cheerful giver. Amen? So sa imong paghatag karon nga morning, sa imong tithes and offering, I want you to put a smile on your face, no, nga kinasuluran, no, gikan sa imong kinasuluran, mabati nimo ang tinuod nga pagpasalamat sa imong paghatag. And remember, the King will also be rejoicing in your giving. So the challenge this morning is you give, no, what pleases to the Lord. Muna nga, ingon pa ni Pastor Ayan sa siyang mga wali, ang paghatag nga makapalipay sa Ginoo is kana yung naay sacrifice, kanang makatandog nimo. Muna inimong tapad, imong giving, dapat makatandog nimo. Amen? So this morning when we give, as we hold our offerings this morning, no, let us be that our offering be fueled by our honoring and worship to God, no, and even as we give with the love that comes from the Lord and fueled by expectation. No, when we give our tithes, the 10% of everything that we have, some of us, it's sacrificial. But I want you to know, no, si Lord, when we obey, He is readily available, no, sa iyahang floodgates of heaven, opportunities for you to be open. Unsa may struggle nimo sa imong finances, I want to challenge you. Your offering will fuel whatever the condition, no, sa imuhang finances karon, estudyante man ka, pamilyado man ka, businessman baka, I want you to understand, be faithful in your offering and be generous, no, in your giving to the Lord. So I want you to stand on your feet, no, as we give. No, we have na mga sibot wherever you are sa inyong mga simbalay, and we have online offerings on the screen. So as you give, no, we will pray. Because when we pray, we will put faith in our giving this morning. So this time, let's bow down our head and let us pray. Father, we thank you, Lord God, for this time, Lord, we will be giving our tithes and offering. I pray, Lord, for everyone who will give faithfully their tithes, oh Lord. I pray, Lord, for open heaven, Lord, silang mga kinabuhi. I pray, Father, for every businesses, Lord, nga mag-explode yun, mag-next level silang mga transactions, Father. I pray, Lord, for
Lord, mga favor nga mag-open for them, oh God. Even I pray for all the mga gatrabaho, ga-online, oh Lord. I pray for, Lord, next level, good Lord, sa ilahag yung finances. Lord, they will become a blessing not just to their, Lord, clients, but they will be blessing, Lord, to their families, to their communities, Father. Even you bless everyone who will give generously, Lord, their offerings, even mga seed this morning, Father. I apply your blood, Lord. Lord, sa among paghatag karon, Father, I pray that you will be pleased, you will be honored, and you will be worshipped, oh God. This we ask and pray. In Jesus' name we pray. Amen and amen.